pag-usapan po muna natin etong ginawang hakbang mga kababayan noong mga vlogger na imbitado doon po sa patawag ng kamera mga kababayan kaugnay po ng usaping fake news ano po at pagpapakalat ng disinformation. So ngayon, yung po mga vlogger, yung mga DD vlogger mga kababayan na hindi po umattend sa patawag ng kamera ay nagtungo po mga kababayan sa Korte Suprema para mag-file ng petition for certiorari mga kababayan dito po sa Korte Suprema. So ngayon, basahin po natin itong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere mga kababayan. Sabi po dito, ito daw. Wait lang Yan, highlights ko lang para makita ninyo. Ang source po natin mga kababayan, News 5 Everywhere po baka sabihin ng iba fake news. Ito, naghain ng petition for certiorari ang prohibition sa Korte Suprema ngayong Martes, February 4, ang ilang political at social media influencer at vloggers kaugnay ng joint inquiry ng House of Representative Committees on Public Order and Safety mga kababayan, Information and Communication Technology at Public Information mga kababayan. So ito daw, ayon sa inihaing petisyon, ang hakbang umano ng House Tricom ay unconstitutional mga kababayan. Yan po yung sinasabi nila. Kasi nga, parang ang sinasabi nila dito mga kababayan, pinipigilan po sila na magpahayag or parang ginigipit mga kababayan sila ng kamera. Kaya po sila pinapatawag. Dahil nga naman, ang lagi naman pong sinasabi nila mga kababayan, witch hunt daw yung ginagawang investigasyon ng kamera. Ano po, so sabi pa dito, ito daw. Giit ng grupo, ang regulasyon ng content ng social media post ay salungat sa probisyon at konstitusyon na hindi dapat mapagtibay ng batas na nagbabawa sa kalayaan sa pananalita o pagpapahayag. Yan po mga kababayan yung sinasabi nila. Ano po, ayon sa legal counsel ng grupo na si Atty. Harry Roque, target umano ng naturang investigasyon ng Tricom ang kaalyado ng mga Duterte or ito daw po mga vlogger nitong si Duterte mga kababayan, nitong si Digong, which is eto mga DD vlogger. Kaya daw po ipinapatawag ito. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, hindi lang naman kasi mga DD vlogger yung ipinatawag. May mga pro-government vlogger din na naipatawag mga kababayan at mga vlogger na sumusuporta din sa gobyerno. Katulad ni Models of Manila na ando doon kanina mga kababayan. Katulad din nitong si Atty. Enzo mga kababayan na ando doon din po sa patawag ng kamera. At hindi naman po natin nakita na ginigipit yung mga kasamahan nating vlogger doon. At kita nyo naman, nagpunta din etong si Ma'am Maluti Kia at hindi naman din siya ginipit mga kababayan. So kumbaga, tinatanong lang sila kung ano ba yung mas makakabuti para sa iba, especially sa mga kababayang Pilipino po natin, pagdating mga kababayan sa paggamit ng internet. Ano po, so ngayon, sabi pa dito, at saka ng mga social media platform, ito daw yung sabi ni Harry Roque. As I have said in numerous occasions, this latest action is part of the political witch hunt to silence the Dutertes and their outspoken ally or yung mga kaalyado ni Duterte na nagsasalita katulad nito mga vlogger mga kababayan. The real intent is to muzzle the free speech of this modern day truth tellers aniya. Kumbaga mga kababayan, parang sinasabi po dito na ang ginagawang investigasyon ng Tricom ay para patahimikin itong mga kaalyado nitong si Duterte at pigilan mga kababayan yung pagpapahayag at pagpapalabas ng mga salitang makatotohanan. Yan po yung lagi nilang sinasabi mga kababayan. Pero alam niyo mga kababayan, kung titingnan natin noong panahon na may hearing etong si Senator Bato de la Rosa about do sa PDEA leaks, halos naman lahat ng sinasabi nitong si Jonathan Morales, mga binabanggit na pangalan, ipinapatawag naman ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan at wala naman mga ganyang klase ng drama. Alam nyo, bukod tangi na lamang na itong mga vlogger na ito, nakatatapang ng bunganga mga kababayan pagdating sa pagpapahayag sa kanilang mga social media platform, pero pag pinatawag sa kamera, mga takot pumunta mga kababayan at may mga kanya-kanyang dahilan. Yun naman pala, yung mga dahilan po nila mga kababayan, hindi naman pala mga makatotohanan. Kasi kung makikita nyo, nagawa pa nga nilang pumunta ng Supreme Court mga kababayan at mag-file ng petisyon doon for certiorari at questionin etong ginagawang investigasyon ng Tricom. Alam nyo kasi mga kababayan, ito yung sa akin
ang totoo kasing matapang, kapag ikaw ay ipinatawag para depensahan yung mga salita mo, kaya mong depensahan. Mapahiya ka man or hindi, at least mga kababayan, nanindigan ka at dinipensahan mo yung mga binibitawan mong salita. Ang problema kasi sa kanila, dyan nyo kasi makikita mga kababayan, kung talagang nagsasabi sila ng katotohanan at hindi. Dahil kung talagang totoo, ang sinasabi ng mga yan, kahit saan sila dalhin, kahit saan makarating mga kababayan, kaya nilang depensahan ng matibay yung kanilang mga salitang binibitawan. Ano po, pero ngayon, sa nakita natin, wala. Wala mga kababayan. Hindi nila kayang depensahan yung kanilang mga salita na binibitawan na sinasabi nila para sila sa bayan. Para sa bayan yung ginagawa nila. Kung para sa bayan yan, bakit hindi nyo kayang ipakita sa mamamayang Pilipino na kaya nyong depensahan yung mga salita ninyo at mga salitang binibitawan ninyo na sinasabi ninyo na kaya kayo nagsasalita ng ganyan, kaya kayo nagtatalakay ng mga topic na ganyan at mga paninira sa gobyerno, dahil mahal nyo ang mga kababayan natin Pilipino. Pero bakit pagka ipinapatawag na at tatanungin na, hindi nila kayang depensahan yung mga salita po nila. Alam nyo mga kababayan, ganito lang yan eh. Kung titingnan nyo kung gaano kalaki yung katawan ni Boss Dada, ganon din pala kalaki yung pagiging duwag niya. Ano po mga kababayan, dahil unang-una, hindi niya kayang harapin yung mga binibitawan niyang salita, yung mga pag-aakusa niya doon sa mga congressman na nag-iimbestiga mga kababayan sa Quadcom noon na nakita natin kanina sa Tricom, hindi niya pala kayang harapin yon, yung mga congressman na yon na pinagmumura niya at inaakusahan nila ng kung ano-ano sa kanilang mga YouTube channel. Ano po mga kababayan? So yan, kung titingnan ninyo, matatapang sila sa kanilang mga channel, pero kapag ipinatawag ng kamera para tanungin, mga kababayan, para magkaroon ng magandang discussion at mabigyan ng awareness mga kababayan ng mga netizen, ng mga kababayan natin Pilipino, takot at walang paninindigan sa kanilang mga salitang binibitawan. So dapat piliin nyo yung pakikinggan nyo ng mga influencer at mga vlogger. Dapat manindigan kayo at piliin ninyo yung mga yung mga political vlogger mga kababayan na may paninindigan po sa kanilang mga salitang binibitawan. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito naman. Yan, dito sa nangyaring hearing kanina, na kung saan mga kababayan, eto pong si Congressman Marcoleta, napikon. Napikon mga kababayan dito kay Attorney Enzo at talagang siguro sa ilang oras mga kababayan nung hearing kanina, ilang beses niyang binalikan etong si Attorney Enzo mga kababayan at ilang beses niyang inulit ng inulit yung mga salitang binitawan nitong si Attorney Enzo. So ngayon mga kababayan, eto pakinggan natin etong nangyari mga kababayan na tapatan kanina ni Congressman Marcoleta at saka po nitong si Attorney Enzo about do sa sinasabi ni Congressman Marcoleta na may sinabi daw sa vlog etong si Attorney Enzo na mapanlin lang daw at wag daw magpapalin lang dito kay Congressman Marcoleta ang mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, pakinggan po natin ito mga kababayan. At pagkatapos tinatanong ko lang ngayon ikaw ang nagbablog oh. Ito lamang sa title mo Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Hindi ka karapat dapat na abogado Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Ito yung mahirap dito mga kababayan na personal kasi kanina dyan si Congressman Marcoleta. Kasi mga kababayan sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo kung anong opinion ko doon sa sinabi ni Attorney Enzo, yung kasi mga kababayan opinion niya na may judgment. Kasi sinabihan ni Attorney Enzo na wag magpapalin lang sa mga pakulo ni Marcoleta etong ating mga kababayang Pilipino. So opinion niya yon. Kaso nga lang may judgment mga kababayan. Pero kasi kung titingnan po natin, public figure kasi sila mga kababayan. Mga politiko po sila kaya dapat tanggapin nila kung ano yung kritisismo galing po sa mga kababayang Pilipino natin, especially sa mga vlogger mga kababayan. Kasi unang-una, ang mga vlogger kasi ngayon ang isa sa boses ng mamamayang Pilipino para marinig ng mga politiko yung hinanain ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya wag nilang masamain kapag tayo nagsasalita at nagpapaliwanag din ng ating saloobin mga kababayan at ating personal na opinion sa mga issue pong nangyayari. Kasi unang-una, hindi lang naman kasi sila ang taon sa mundo, marami din mga tao sa mundo na nakakapansin mga kababayan ng mga nangyayari
sa ating gobyerno, especially yung mga taong naninira sa gobyerno, mga kababayan, imposible naman na hindi natin mapansin yung mga yan. Ano po, natural kapag ka nakikita natin na sinisiraan nila ang gobyerno, alangan manahimik lang tayo. Siyempre hindi. Kasi mga kababayan, pag bumagsak ang gobyerno, asahan nyo bagsak din ang bansang Pilipinas, apektado ang mamamayang Pilipino. Kaya dapat mga kababayan, hanggat kaya nating idepensa ang gobyerno ni PBBM, ididepensa natin dun sa mga tao na mapanira at pilit pinababagsak ang gobyerno ni PBBM. Ano po, mapapolitiko man, or mapa-vlogger man, or mapabayarang vlogger man sila. Ano po mga kababayan? So ito, ipagpatuloy pa natin. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog. Yan. Ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ayun kasi, bakit nyo ba kasi tinitira si Congressman Marcoleta? Bakit nyo ba kasi tinitira? Alam nyo, mali din kasi dito si Congressman Marcoleta kasi kaya hindi kasi maintindihan ni Atty. Enzo kanina yung itinatanong ni Congressman Marcoleta. Kasi ang pagkakaalam ni Atty. Enzo, mga kababayan, yung nangyari sa rally. Yun ang akala ni Atty. Enzo, kaya hindi niya alam, mga kababayan, kung ano yung isasagot niya kay Congressman Marcoleta. Yun naman pala, yung vlog na inilabas ni Atty. Enzo, patungkol pala doon sa pagpunta ni Congressman Marcoleta, mga kababayan, doon po sa doon sa Bicol, na kung saan nakipagkamay kay former VP Lenny. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wait lang. Figure ako, pero kailangan malaman ko sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa iyo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi, dapat kasi mga kababayan ganito yan. Dapat kasi ang tanong, dapat kasi sinabi niya, ni Congressman Marcoleta, etong vlog na ito, ipinost mo ito noong date na ganito. Mga kababayan, kasi pagka binabanggit kasi yung date ng vlog, mabilis maalala yan. Katulad ko mga kababayan, pag binanggit sa akin yung date ng vlog kung kailan ko inilabas yon, mabilis maalala yan. Tapos sabihin lang sa akin, banggitin lang sa akin yung title, mabilis lang maalala yan. Kaso nga lang, ang ginawa ni Congressman Marcoleta dito, ipinakita lang niya mga kababayan, yung vlog lang. Hindi niya sinabi kung anong date ito inilabas. Natural, malilito yung tao at iisipin ng tao kung ito ba ay nasabi niya nung rally, yung peace rally ng INC noong January 13, mga kababayan, or matagal na itong vlog na ito. Kahit sinong tao talaga mga kababayan, pag ganyan ang tanong, malilito po talaga. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung 20 kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi,
pagsaliwasan ko Attorney, dito. huwag mong nililihis ang usapan. Ano? Ang Hindi, yun po pinag-uusapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman Anong Marcoleta. panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa speech. yata, kailangan siguruhin mo. Kung ako ang tinatanong dyan, ang una po dyan, ang alam ko po kasi, peace rally yun. Bakit po hinaluan nyo ng usaping politika? Doon pa lang may pandilin lang na, mga kababayan. Kasi unang-una, ang akala natin, peace rally. Prayer rally, mga kababayan. Kasi nga, magrarally sila para sa kapayapaan. Kaso ano yung ginawa ni Congressman Marcoleta doon? Binatikos niya yung Quadcom, mga kababayan. And then, ipinagtanggol niya etong si Digong at saka etong si Sara Duterte, mga kababayan. Tapos yung presyo ng kamatis, ang sinasabi niya, isang piraso, 20 pesos. Diba, doon pa lang, mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, di umano, may panlilin lang na. Kasi akala natin peace rally, panawagan ng kapayapaan, mga kababayan, pero definitely ang nangyari, pagdepensa sa mga Duterte. Pasintabi po, pasintabi po. Kasi lahat po tayo umasa na peace rally yun na hindi mahahaluan ng usaping politika. Kaso ang nangyari, nung nagsalita si Congressman Marcoleta, nahaluan po ng usaping politika. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marcoleta, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po yan, dito sa ano ko kung ano yung ang dami ko na po kasi naging content tungkol Ay, po. hindi ganun. kung ako yon, mga kababayan. Ang sasagot ko lang dyan, kung ako yung kinakausap, mga kababayan, ni Congressman Marcoleta, with due respect, Congressman Marcoleta, ang akala ko po kasi, peace rally po ng INC, yung gagawin nyo po dun sa rally. Pero ang nangyari po, naging political rally kasi nga, ang pinag-uusapan na doon, puro pagdepensa kay Duterte at saka po yung pagbatikos ninyo sa Quadcom. Usaping politika na po yun, hindi na po yun usapin na pangkapayapaan. Doon pa lang po, medyo naninlang na po ako sa aking pananaw. Diba, ganun lang kadali, mga kababayan yan . Ako kapag sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Sabi dito, hindi ready si Enzo. Yes, mga kababayan, kasi wala naman nga talagang alam. Etong si Attorney Enzo na talagang kasama siya dun sa list. Nagulat na lang siya na pinapatawag siya, mga kababayan. Kasi nga, ang usapin dito, fake news, disinformation. Kaya nagulat siya, mga kababayan, na bakit nasa list yung kanyang pangalan. Ano po, binanggit naman niyan kanina ni Attorney Enzo. Alam niyo, sa totoo lang, pinipilit natin maging fair dito sa usaping ito, mga kababayan. Kasi nga, itong pupuntahan nitong talakayan ni Congressman Marcoleta at saka nitong si Attorney Enzo, parang namemersonal na itong si Congressman Marcoleta dito. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog . Yan. Nami-mislead mo yung mga Personal. tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano Ay, shoutout kay Ate Etelyn Solis Boss Jack, true po, manlilin lang talaga si Marcoleta. Haha, iyakin talaga si Marcoleta. Hindi pa ako nagsabi yung ating isang supporter Ate Etelyn Solis, may galab shoutout Thank you po sa pakapay. Pagpatuloy pa natin. Sobrang personal to.
mga kababayan, yung sinabi ni Congressman Marcoleta dito, masyado niyang pinersonal dito etong si Attorney Enzo, pati yung profesyon bilang abogado, pati yung pagbablog, mga kababayan, talagang sobrang idinaw naman niya. Dapat, mga kababayan, kasi hindi ganyan. Ano po, dahil unang-una, congressman siya, nagtatanong siya dun sa tao. Hindi kasi pwede, mga kababayan, na pag hindi mo gusto yung tinatanong mo, masyadong ida-down mo, pe-personalin mo. Masama pong tingnan niya sa publiko. Ano po, lalo na kung ikaw ay public servant, politika. Ano po, politiko, ipagpatuloy pa natin. Yung aking mga panlilin lang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilin lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. Daan! O ano? Personal. Gusto panoorin ko po mamaya itong kung ano yung Ayun ang hirap sa atin, Mr. Chair eh. ano po kasi Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallying pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi nga po kasi pakiramdam niya nga, kung rally man yung pinag-uusapan, pakiramdam niya nga naninlang siya kasi akala niya peace rally po yun, pero ang nangyari nung nagsalita na po kayo, naging political rally na. Kasi nga, naitapik dun yung Quadcom, naitapik dun yung pagtatanggol kay Duterte. Kaya naging usaping politika, hindi usaping panawagang pangkapayapaan. Kasi ang alam ko kasi, mga kababayan, kapag peace rally yan, naandyan dyan yung pananalangin, pananawagan ng pangkapayapaan, ang laging panawagan ay magkasundo na, yung dalawang politiko, walang pagtatanggol sa isang panig, mga kababayan, or walang paninira sa kabilang panig. Di ba, nung binanggit mo pa nga doon, Congressman Marcoleta, yung sinasabi niyo po na ang pinapatawag ng Quadcom yung mga kagalit lamang ni Duterte at yung mga kalaban sa politika, doon pa lang po may panlilin lang na. Kasi unang-una, ilang beses ba ipinatawag ng Quadcom si Senator Bato de la Rosa? Diba, mga kababayan? Madami. Sino ba si Senator Bato de la Rosa? Kaalyado ni Duterte. So doon pa lang, mga kababayan, may panlilin lang na. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Anyway, shoutout sa inyong lahat, mga kababayan. Sana maunawaan ng mga kababayang Pilipino natin, hindi tayo nagmumura dito, hindi tayo naninira dito. Yung sa atin, ina-analyze lang natin. Kasi kapag ang pinag-usapan, kung ako nga ang tatanungin ng ganyan, kung may panlilin lang ba, madaling sabihing meron. Kasi nga, mga kababayan, ano ba si Senator Bato de la Rosa? Di ba kaalyado ni Digong, mga kababayan? Sino ba si Garma? Dating tauhan ni Duterte na inilagay niya pa sa PCSO. So means, mga kababayan, hindi yan mga kagalit ni Digong. Mga naging kaalyado po yan ni Duterte. Kaya wala pong katotohanan na ang pinapatawag ng Quadcom yung mga kagalit lamang ni Duterte at hindi pinapakinggan yung mga kaalyado o mga kasamahan ni Digong. So doon pa lang, mga kababayan, eto, press 1. Anong tingin nyo doon? Doon sa sinabi niya na ang pinapatawag ng Quadcom mga kalaban lang ni Duterte sa politika, panlilin lang o hindi? Press 1 kung panlilin lang, press 2 kung hindi. Tuloy pa natin. Hindi ka dapat magturo. Kala mo baka sakaling doon sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallying pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka dapat abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Eto, kilala ko yung tutukuyin ito dito, mga kababayan. Basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Email. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard. Mga kababayan, yung comment nyo na lang sa ating comment section
kung kanino siyang vlogger nasaktan. Kasi may babanggitin siyang vlogger dito, female vlogger. Na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair. Napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito ha. Nga pala eh. At kinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensya na kita, sapagat ako ay public figure. Ay, kung nanonood sa atin si Mima Alicia, bakit po baka naman kasi sinasaktan si Congressman Marcoleta? Alam mo naman na na hindi naman nga daw niya alam na napalagay yung kanyang pangalan doon sa yung kanyang mukha doon sa billboard na pagkalaki-laki na kasama niya etong si Kibulok. Bakit naman ba kasi sinasaktan ni Mima Alicia si Congressman Marcoleta? Kasi eto pala, tinatablan pala din mga kababayan. Kasi nga naman, kahit sino talaga na mga kababayan Pilipino po natin, sasabihin talaga na bakit mo hinayaan na mapasama yung larawan mo doon sa poster na kung saan kasama mo itong si Kibulok. Tapos nangangampanya pa. Diba mga kababayan, nakalagay pa yung number nila doon sa balota. Doon pa lang mga kababayan talaga maki-question na siya, kasi nga yung kasama niya doon mga kababayan, tao na talagang may mga kinakaharap na mga matitinding aligasyon at saka issue. So ngayon, talagang natural na mababatikos po siya, makikriticize siya kasi nga mga kababayan, si Kibulok, marami sa mga kababayan Pilipino po natin, galit kay Kibulok kasi nga may mga kinakaharap na issue tapos bago pa sumuko marami pang kondisyones, marami pang mga ginawang drama. Kaya kahit sino talaga mga kababayan, basta nakita na nakadikit yung mukha ni Kibulok kasama si politikong ganito, automatic yan mga kababayan, makakatikim yan ng criticize sa iba't iba mga kababayan Pilipino po natin. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Ako naman po ay wala namang magagawa tungkol doon. Ay, Ma'am Sally Garcia, mega love shoutout po at thank you po sa pakape. Alam niyo kasi mga kababayan, di ba bawal yung ganun? Na isasama mo yung muka, yung larawan, nung isang tao nang walang pahintulot niya. Alam ko mga kababayan, bawal yan eh. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. At siguro naman, hindi maiisama kasi yung kanyang mukha doon. Ito opinion ko lang. Personal opinion ko to mga kababayan. Siguro di umano, hindi naman maiisama yung kanyang mukha doon sa tarpaulin na kasama niya etong si Kibulok kung wala din namang pahintulot po niya. Ano po, yan kasi ang pagkakaintindi ko. Bago kasi isama yung mukha niya, natural hihingi muna ng permiso sa kanya kung payag ba siya na mapasama po yung mukha niya doon po sa tarpaulin na pagkalaki-laki. Nakasama etong si Kibulok. So natural talaga mga kababayan, baka may basbas naman niya. Di umano. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged. Wait na mga kababayan, clear ko lang ha, kasi baka mamaya
balikan tayo ng mga DDSH supporter, questionin tayo. Baka sabihin, nasan yung panlilin lang doon sa sinabi ni Congressman Marcoleta doon sa rally? Alam nyo kasi mga kababayan, kung ito-tolerate natin yung sinabi niya sa rally na ang Quadcom ay nagpapatawag na mga puro kalaban lang ni Duterte at hindi napapakinggan yung mga kaalyado nitong si Duterte, mga kababayan, iisipin ng marami sa mga kababayan Pilipino po natin, sobrang bias ang Quadcom. Mapapasama ang ginagawang investigasyon ng Quadcom, mapapasama ang imahe ng Kamara. Kaya itinatama lang po natin, mga kababayan. Kasi marami sa mga kababayan Pilipino natin, ang malilin lang. Ang iisipin nila, ganun pala. Kaya pala yung flow ng investigasyon ng Quadcom, marami mga lumalabas na mga ebidensya kasi puro kalaban lang ni Duterte yung tinatawag doon at iniimbestigahan doon. So wag pala tayong maniwala doon dahil napakinggan natin doon sa rally na kung saan sinabi ni Congressman Marcoleta yon. Diba mga kababayan? Kaya po itinatama natin. Kasi kawawa naman po yung ating mga mambabatas na talagang minsan inaabot na ng alas 2 sa pag-iimbestiga tapos sasabihin lang na ang pinapatawag ng Quadcom mga kalaban lang ni Duterte sa politika. Kawawa naman yung mga kababaeng Pilipino din natin na malilin lang ng mga ganong klaseng salita. Ano po, ipagpatuloy pa natin. With the balm of a clear conscience, a public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Naku po. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakibo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your time as interpellator. Ang haba ng interpellation mo. But I will not deduct that sa time mo, Congressman Marcoleta. Okay. Attorney Ricky, you still want to pursue your or that will be it? So yun lang po. Siguro we give you time also to answer back on baka panoodin mo muna yung mga vlog mo. Later on you can approach us if you wanted to defend your Dapat nga mag-isbar pa yan eh. You have your time, Congressman Marcoleta. Will be giving time to Attorney Ricky to defend himself. Ano lang po siguro, fairness, and Mr. Chair? maging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is to be fair, para give also a chance to Attorney Ricky para to prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, ipo-prove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi. Presumed ka agad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan po yung Ang isa pa, kasi mga kababayan, ito honest opinion to hindi kasi handa dito si Attorney Enzo. Hindi siya handa. Hindi din naman natin expected, mga kababayan, na atin doon si Congressman Marcoleta. Kasi nga mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pagkakaalam ko parang hindi ata siya invited doon. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. So hindi natin expected talaga na dadating po doon si Congressman Marcoleta. Kaya kahit sino talaga mga kababayan, hindi talaga magiging handa. Pero dapat kasi mga kababayan, unang-una, eto doon sa mga kasamahan nating vlogger din, talagang pilitin nyo na lahat ng mga inilalabas nyong vlog, alam niyo lahat ng title, or di kaya naman, kung hindi nyo alam yung title, kahit date, para nang sa ganon, madali nyo silang balikan. Kasi madaling balikan yan mga kababayan, lalo na may YouTube studio naman. Kung sa YouTube kayo gumawa ng vlog, madaling hanapin yan doon. Tapos pagka nakita mo yung title, alam mo na kung ano yung nilalaman ng vlog mo. Kasi vlog mo naman yan at ikaw naman ang gumawa niyan.
Dito kasi mga kababayan, hindi masyadong handa si Attorney Enzo. Ito, honest opinion naman to, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kaya nabulaga siya ni Congressman Marcoleta. Yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami ring mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan. Kasi may privilege kayo. Ano mang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, pwede kaming kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaya nga, kapag kinasuhan kami ng... Sabi dito ni James Santos, kung wala si Bunyog, hindi pupunta si Marcoleta. Pwede. Kasi mga kababayan, siguro, ang iniisip ko dito, baka si Congressman Marcoleta, excuse me, ang nag-request dito kay Attorney Enzo na mapasama doon sa listahan ng mga vlogger na ipapatawag. Kasi nga mga kababayan, alam ni Congressman Marcoleta, nakahanda na yung itatanong niya kay Attorney Enzo. So baka itong si Congressman Marcoleta ang isa sa nag-request kaya ipinatawag etong si Attorney Enzo. Ano po, kasi nagulat din naman si Attorney Enzo na bakit nga naman siya na ipatawag doon, ang pinag-uusapan, disinformation, paglaganap at pagpapakalat ng fake news mga kababayan. So baka nga si Congressman Marcoleta ang nagpatawag sa kanya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ang private individuals, ipuprove nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang po. Hanapin ko po mamaya yung kasi ang dami ko na contents na na-create kay Congressman Marcoleta. So talagang hindi ko na po masagot. Pero sorry po kung kung we understand your situation, Okay attorney. Kaya nga I have given you a chance para ma-review naman po yung mga vlogs nyo. And it goes to everybody as well, especially to those na who have not attended this hearing. Fair po yung ating gagawin na pagdinig dito. Pakikinggan po namin kayo at titingnan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, may mga ganyan sitwasyon na personal yung naging approach po ni Congressman Marcoleta against him dahil napanood niya. And we wanted that to be clarified. But of course, we have to give chance to everybody to speak.